Ano kausap mo? Wala po, sinaset natin ng Tuesday. Parang Tuesday po kasi yung only time siya eh. Yeah, and so we're back. Lang ka ito? Hello po. Maingay na naman. Shuri! Wala pa yung chat box. Kausap niya. Meeting? Dapat ka lang. Coffee mo. May question po na yung sa upon joining talaga daw po bang automatic na video. So pwede nyo po naka-disable po yun. Okay po. So you could enable or disable that. Pwede rin pong naka-mute yung phone or naka-unmute po yung phone. Po. So pag naka-select po ito, naka-enable po ito, ibig sabihin, upon joining, naka-mute po kaagad kayo. Pero pag ito po ay naka-disable, ibig sabihin, upon joining, rinig po kaagad kayo dun sa meeting. Okay? Kaya po ako normally, ini-enable ko po itong mute my microphone. Yeah. Ayan. So, may iba-iba po. Napuputol din siya kapag Tuesday. Nag-clash ng Saturday. Yan po. May time po, ewan ko po ba kay Zoom eh. Or depende po siguro sa atin. Kasi ako po kahapon naman, naka-unli ako kahapon sa Zoom. Tapos, Saturday po, yan, hindi po talaga ako naka-unli. Baka naman meron siya talagang option ni Zoom na sa week meron kang unli time. Ganun po. Tapos meron din po yan time na kahit Sunday, naka-unli po siya. In terms of security po, ayan, meron po kasing option kay Zoom na pwede nyo pong ma-secure. Okay. Sige. Opo, unlimited time po ang Teams. Compared sa Zoom, unless sa Zoom po ay mag-subscribe. Kay Teams po, ganun din po siya. Meron po tayong subscription, kaya po tayo naka-unlimited time. Opo, Sir Ray, may time limit po ang free. Ang free po, free subscription po after 40 minutes. Kaya pala naputol. Okay. Opo, after 40 minutes. Kaya po sasabihan lang po natin ng mga bata na after 40 minutes, basta pag nag-end yung ating meeting, balik lang po agad. Okay. Thank you. Saka nakikita naman po na kunwari, meron po siyang magpa-pop up na 10 minutes remaining.
Yun po. Kaya may mga Ah, po tayo as a host na meron na lang tayong 10 minutes. Yun po. okay, sige. Yun po. Sabi ni Ma'am Lan, at least yung 40 minutes ay after 40 minutes, at least meron tayong break after 40 minutes. So 5 minutes break. Di ba po? Tapos ulit. Mas okay din naman po yun, no? Opo, pag MS Teams, hindi po tayo pwedeng makapag-invite ng hindi taga-Lasal. Okay po. Ako po, personally, nung March, Ma'am, pwede po mag-invite ng tagalabas. opo, pwede po mag-invite. Ganito po. Pag MS Teams, pwede po tayo mag-invite, pero hingi po tayo ng permission sa ICTC na mag-create po siya ng guest account. Yun po. Tapos right after po ng mismong meeting, i-ano na po kaagad yan, i-delete na po yung guest account na yun. So po, Meron po, sorry ma'am, meron po kasi sa Teams na pag nag-add po kayo ng email address, okay po. hindi na po kailangan ng permission from ICTC. Tapos type nyo lang po yung email nung tagalabas. Sa labas po yun doon na may nakalagay na this person does not belong to your organization. Do you want to invite him? Tapos po, ma-invite nyo na po sila. Okay po. Kasi ako po, based sa personal experience ko, nung nagpa-defense po kami na meron kami external panel, hindi po talaga namin siya ma-invite kahit ang gawin namin. Kaya nag-request po kami. Na-invite po kasi si ILP. Opo. Na-invite po ni CILP ang mga taga-DepEd po nung 2 weeks ago po. Okay po. Kami po ay March 21 po namin, nagkaroon po kami ng defense na March 21. Kaya, ayun po, wala po. Kaya, nag-request po kami kay ICTC. Yun po. Kahit po ma'am walang guest account, okay lang po. Basta may link po sila to the meeting. Tapos Ayan. po yung email, pwede rin yung po invite sila via email. Ayan. Doon po that- sa mismo kung saan yun. yung calendar. Ayun po. So, good news po yun na meron pong permission na, meron na po tayong ganun na pwede nang gumamit ng MS Teams na kahit tagalabas. Yun po. Salamat po for that info. Kasi talaga, nung una namin ginamit po, wala eh. Hirap po kami. Ayan. So, ngayon po, pwede na daw po. According to CIP. Ayan. Okay, yung subscription per host is $14. So, kung ako pang host, kasi personal account ko po siya. Kaya parang naging per participant po siya. Pero kung ang host natin ay yun po, pwede po yun. Okay. In terms of security, meron po siyang security feature. Ganito po. Nakita niyo po yung nasa baba po na aking screen. Meron po dong option na security. Nakita niyo po yun. Opo. Okay. Ito po. Sa security, pwede po kasi kayong mag-enable ng password o di kaya i-disable po ninyo yung password. So kapag wala po kayong nilagay na password, ibig sabihin kahit sino, basta meron link, pwede po siya mag-join sa meeting. Okay po? Pero kung gusto niyo po siyang nakasecure only dun sa kung sino man in-invite ninyo na may alam lang ng password, yun lang ang pwedeng mag-enter dun sa meeting. Tapos, meron po, ito po sa baba. Nakikita niyo po ba yung aking, meron po siyang option na security. Nakikita niyo po ba? Ito po. Kita niyo po ito. Hindi wala. Okay, sige. Screenshot po.
May virus ata ito. Wala po. Teka po Hindi makita eh. Yan po. Kita niyo po yung screenshot ko. Ito po yung security po niya. Okay. At anytime, pwede po kayo mag-kick out ng participants. Pwede niyo pong i-lock mismo yung meeting na to. Contained lang po siya para sa atin. Tapos, pwede niyo pong, meron po kayong enable waiting room. Ibig sabihin, every time na meron mag-join na participant, makikita niyo po siya sa waiting room. Tapos, kung gusto niyo po siya, sorry. Kung gusto niyo po siyang mag-join sa meeting room, pag naka-enable po yung waiting room, every time meron pong papasok na participant, makikita niyo po doon yung pangalan niya, tapos meron pong option doon. Kung siya po ay i-allow nyo, allow to join the meeting or not. Yun po. Tapos, makikita niyo rin po doon sa Oh, nakita niyo po yung parang padlock. Ito po yung padlock. Nakita niyo po yan. Yes po. Yan. Remote control yan eh. Yan po. Yung padlock po na yan ay naka-encrypt po yung ibig sabihin po, ano po siya, naka-encrypt. So, hindi po siya pwedeng mapasok. Yun po. I-click nyo lang po mismo yung security. Meron po siyang option dyan po, sa Zoom app ng security. Kasama po yun. Ito po, kasama po talaga siya. Edit. Ma'am Merily, Opo. wala po akong makita doon na security, ma'am. Mute, start video lang, tapos participants na. Sa desktop, sa ano ko, ma'am? Sa Doon sa baba, merong mute, Okay. opo, mute, start video, participants, chat, share screen. Wala po yung security, ma'am. Okay. Yung Zoom na download po ninyo, meron po yung advanced settings. Meron pong option na kung gusto po ninyong i-install po yun. So, click lang po yun. Para po madali upgrade po siya. Okay po. Thank you po. So, ayun po. So, going back po, ito po, as far as I know, secured po yung ating meeting. Okay? Kasi meron po tayong password tapos naka-encrypt naman po siya. Ito po ay makikita niyo naman po yan kahit po sa mga website na i-visit po natin. Kapag may nakita po kayong padlock, ibig sabihin, secured po yung URL na yun. Or secured yung mismong application na yun. Okay. So, sa chat, so we're done with that. Virtual background na po tayo. So, sa virtual background, ito naman po. So, virtual background, ito po yung makikita po ninyo yung gusto po ninyong background. Ayan po. Kita po yung aking video, ay yung aking settings. Nasa top right ng Zoom app, yung window po ba o bago mag-join meeting? Wala po ba sa window sa loob? Ito po, kita po ninyo. Ganito po. Sige. Mamaya ko nabasahin yung ibang mga question. Okay po. Para tuloy-tuloy po tayo. So, yung virtual background po,
virtual background po, ayan, pwede po ninyo iset yung virtual background po ninyo. Pwede rin po kayo set na sarili ninyong image. Ayan po. So, click nyo lang po yung plus. Okay? Yung plus po na icon. Pag kinlik po nyo yan, you could add image or you could add videos. Yun po. So, kunwari, pili lang po kayo kung anong picture po ninyo na gusto po ninyong iselect from your machine. Yun po. So, add image. Add videos, ganyan din po siya. Punta lang po kayo dun sa mga stored videos ninyo, kung ano po yung gusto nyong lagay as background na inyong mga video. So, pwede po yun. Okay, and the next, recordings. Yan. Pwede nyo pong automatic na naka-record yung ating meetings. Okay po? Ano nyo lang po siya. I-enable nyo lang po. Okay? Sipag na Angel Oxy, no? Ayan, so Yung location, nakaraan, pwede po nating palitan yung location. Ay, nasa Bacoor, St. Dominic. Ngayon, nasa ano siya, oh. Ayan. Wala po meron kasi. Sarap imo. Ayan po. Nakita po ninyo, dun sa location, pwede nyo pong i-change yung file location nung masasave na recordings po. Okay? So, pwede po kayo mag-create ng sariling folder. Kayo na po pipili. Ayun po. Tapos, ayan po. Or kung ayaw nyo naman po, bahala na si Zoom kung saan niya po gusto. Save. Parang automatic po yun. Dun sa user, yung location niya, dun sa mismong folder ng Zoom. Then, sa akin po naka-enable kasi gusto ko pong pumili na sarili ko mismong location record yung ating mga meetings. And then, pwede pong naka-enable din tong record a separate audio file. Yan. For each participants who speaks, pwede ko rin po yung i-disable. So, lahat po tatanong ng participants, yung audio po niya, ay pwede pong naka-separate po siya. Or pwede pong collaboratively sa isang meeting. Yan. You could optimize third party. You could add timestamp for the recording if you want to. Tapos, yun po, record video during screen sharing. So, kapag kahit po mag-annotate o mag-annotate dyan, hindi po mare-record yung mismong yung doon sa videos, doon sa screen. Okay? So, enable nyo na lang po para pati yung mga pag-annotate nyo, yung lahat ng pinaghirapan nyo, drawing-drawingan, ay may ano po siya. Maipakita po. And then, keep temporary recording files. Ay, ako ba, gusto po siyang permanent. Yan po. And then, profile, you could change your profile. Even yung picture po ninyo. Yan. Statistics, yung gamit po na bandwidth, keyboard shortcuts. If you want to add more keyboard shortcuts, pwede po yan. Enable nyo lang po. Okay? And then, for accessibility, if you want medyo maliit yung inyong captions, yung text, pwede nyo po itong palit-palit. Even yung chat display, yung palakihan, I could select. Mute ko lang po muna. Mute ko lang po lahat. Ayan. Ayan po. Ayan, minute ko na po lahat. Okay po. So, I'm done with the settings. How to join meetings? Yan. Automatically, teka lang po, clear ko lang yung aking inannotate. Yan.
Yan. Um, balikan po natin to. Okay. So, yung sa joint meeting, sa halimbawa, meron na pong nag-set ng meeting, tayo po ay maging participant lang. All you have to do is to join the meetings. Which is, I believe, ito po yung ginawa po ninyo kanina. Okay? So, ito po yung screen para sa mga smartphones, smart gadgets. Ito naman po para sa desktop. Okay? All you have to do is to type the meeting ID or personal link name. Meron din po siyang drop down kasi meron po mga ibang meetings na recurring yung meetings. Kasi paulit-ulit yung meetings. So, yung link ID nila, yung meeting ID nila, ay pwede nyo na po kaagad ma-select dito sa naka-stored na meetings. Yun po. And then, ayan, pwede nyo rin pong palitan yung sa meeting na po na ito. Hindi ko po siya ma-set kasi mawawala po tayo, no? Sige, pwede pala. Hindi pala, sorry. Hindi pala, sorry. Ayan. You could set, you could rename your name. Dito po, yung Mary Lee, ito po kasi talaga yung account ko. Pero pinalitan ko lang po siya na Mary Lee. Yan, kaya itong palitan yan. Okay? And then, okay. And then, yan po, pwede pong i-connect agad yung video, yung audio, pati yung video, or pwedeng naka-turn off po siya. Yan, tapos click nyo lang po yung join. And then, yan, how to create meetings. So, paano po ba tayo mag-create ng meetings? Pwede po tayo mag-create ng meetings, pwedeng kunwari ngayon, naisipan ngayon, agad-agad, no, mag-meeting tayo. So, pwede ko lang pong i-select yung new meeting, okay? Tapos, click nyo lang po yung start a meeting, okay? And then, pag click yung start a meeting, lalabas na po yung kasunod na, ito na po siya. Okay? Na pwede na po kayo mag-invite ng participants. Or, kapag naman po desktop, yan. So, pag click nyo lang po yung new meeting, ang lalabas naman po sa kanya ay ganito. Okay? Yan po ang lalabas sa kanya. Meron po siyang options sa baba. Nakikita po ninyo. Meron siyang, lakihan natin. Yan po Yan. Pinas ko na lang. Yan. Naka-unmute po kaagad. Yan po kasi yung settings na nila ito. So, naka-unmute po kaagad yung aking microphone, pati po yung video. And then, kapag po nag-start na po ako ng meeting, pwede po ako mag-invite. Sa mga participants. Or pwedeng share ko kaagad yung screen. Or yung nga po, yung option na enable ko na yung aking computer audio o di kaya yung aking, depende po kung ano pong gamit po yung audio. Yan. So, paano po gumawa ng scheduled meetings? So, pwede po yun. All we have to do is to click meetings again. Tapos meron po siyang mag-enable po kaagad yung schedule meeting. Tapos type nyo lang po dyan. Ito po yung sa kaliwa sa phone. Type nyo lang po pangalan ng meeting. Okay? Tapos yung date, i-click nyo lang po itong, yan. Click nyo lang po yan. Para po lumabas po yung date picker. Okay? Pati po yung time. Pwede nyo pong iset from what time, how many hours, how many minutes, pwede nyo po siyang iset. I-set. Okay? Yung time zone, pwede nyo rin pong baguhin yung time zone. Yan po. So, pili lang po kayo dyan. And then, meron pong option kung siya ay recording. So, ibig sabihin, pwedeng i-repeat yung meeting. Katulad po kami sa family po namin, meron po kaming every night, meron po kaming family devotion. So, yung mga kapatid ng asawa ko, yan. So, meron po kaming repeat meeting. So, ito po, naka-enable lang po siya. Isa-select nyo lang po kung daily, kung weekly, kung monthly, yun po. Or naka-specify po yung repetition ng meetings. Yun po. Tapos, pwede nyo rin pong enable or disable yung personal meeting ID po ninyo. Kung gusto po ninyong makita nila yung personal meeting ID ninyo. Or, kung ayaw nyo pong makita ng mga participants na gusto nyo pong invite, ay pwede nyo po yung i-disable. Okay?
Tapos yung password, pwede po ninyong enable and disable din po. Yan. Tapos naka-enable yung host video on at saka participant video on. Okay? So naka-disable po yan. Ito naman, kapag ka nasa schedule, nasa desktop po or nasa laptop. So ganito po siya. Kapag nasa laptop. Okay? Ito po. Kita po yung mismong Zoom. Kita niyo po ito yung Zoom app. No po. Okay na din po app ni Zoom. Yan po. Ngayon po, kita na. Ayan, kita na. So, pag hindi ko po yung schedule, makikita po ninyo, di ba, yung aking mga annotations. Clear ko po muna ang aking annotations. Yan. Okay? So, ito po, makikita po ninyo, pwede po tayo mag-schedule. Okay? CILP meeting. Yan po. Tapos, start date. Ito po yung date picker. Drop down list box naman po siya. So, pwede nyo pong iset kung ano pong month, kung ano pong day. Yan. Kunwari, May 14. Yung time po, pwede po natin iset kung ano oras mag-start. So, kunwari, 12 p.m. And then, yung number of hours. Up to 24 hours po siya. Okay? Although, sinasabi po niya, the basic plan or yung free plan po ay 40 minutes. Madi-disconnect lang po. Pero yung duration ng mismong meeting, inalat po natin halimbawa for 24 hours. So, kaya pwede po tayong bumalik at any time dun sa meeting po na yun. Okay? Unless yung duration na nilagay po natin, kunwari, 1 hour lang, tapos talagang nag-lapse na yung 1 hour, definitely, hindi na tayo makakabalik po dun sa meeting po na yun. Ayan. Tapos, ito po yung recurring meeting. So, pwede po nating i-click yung recurring meeting. Ibig sabihin, siya po ay umuulit. Okay? Na meeting po natin, scheduled meeting. Yan. So, we could also generate meeting ID or pwede mismo yung personal meeting ID natin. Okay? Wala dun sa scheduled meeting sa cellphone or smartphones. And then yung password, yan, pwede po ninyong palitan yung password. Okay? Pag gusto niyo po ninyong, yan, palitan po natin. Stacy. Yan. So, pwede pong ganyan. Okay? If you want to require password. Ito po yung kanina sinasabi ko, kung wala pong password, parang kahit sino, basta merong link, pwede pong maka-join sa meeting. Pero kung gusto nyo limited, para lang sa may mga alam na password, then lagyan po nyo yung password. Okay? And then, yan, yung video, yung katulad nga po kanina. Pwede ko pong i-control din yon dun sa meeting natin, okay? Dun sa schedule meeting. So, ako lagi naka-off yung as a host. Tapos yung participant, pwede ko pong i-off din. Or pwedeng naka-on siya. Upon mag-start yung meeting, lahat po ng participants naka-on yung video. So, pwede po natin iset yan. Yan. So, last 10 minutes na lang daw po tayo. And then yung audio, meron po siyang by default telephone and computer audio. Telephone kasi nga, yun nga, pwedeng through contacts, yung mga cellphone numbers po natin. Pwede po yun. Okay? So, ang ginagawa ko po, yung default po niya, telephone and computer audio. And then yung calendar. Ito po yung calendar na sinasabi ko sa inyo. Pwede niyo pong iset sa Outlook, sa Google Calendar, and other calendars. Okay? Pag kinlik po natin, so kunwari Google Calendar, pag kinlik ko po yung schedule, ayan po. Kahit anong application naman po, in terms of security, di ba? Kaya nga po may privacy issue tayo, terms and conditions tayo. Every time na gagamit tayo ng mga applications, inaano po sa mga sa mga users, kung amenable ka po ba, or kung i-allow mo po ba yung certain application to access your account. So, nasa atin pa rin naman po kung gusto natin siyang i-allow. So, kunwari po yan, inano ko po sa Google Calendar po yung nakasala po dyan. Tapos naisip ko, ayoko siyang ma-integrate doon. Ayoko ma-access. So ano po mangyayari doon? Pwede ko lang po yan, pwedeng sa tagal po, pwedeng close ko lang yan. So wala pong problema doon. Okay? Meron naman po yung, sige, habang naantay po natin. Ayun na. Yan. So, pwede ko pong iselect kung anong account, Google account, and then kunwari na-select ko po siya, ibig sabihin, ina-allow ko po siya ina-allow ko po ang Zoom. So, I could always deny it or I could allow it.
Yun po. So, pag dinenay ko po yan, wala naman pong kaso yun. Hindi naman magagalit si Zoom. Okay? So, dun sa scheduled natin, ayun po, nakagawa na ako ng scheduled meeting. Ayun po siya. So, yan. Okay. Sige po. How to end meeting. So, how to end meeting, simply leave meeting or end meeting. Ito po yung kaninang sinabi ko sa inyo na meron po kayong i-enable po doon, select po doon na para makita po ninyo na kino-confirm kung talaga mag-leave meeting ka or end meeting. Yan po. So, ganyan na po ang kanyang itsura kapag ka nag-end or leave meeting ka. So, leave meeting or end meeting. Opo, any calendar, kahit po sa cellphone po ninyo, pwede po siyang masave. Okay? Tapos, how to invite participants? You could invite participants in several ways. Okay? Kapag ka po gumamit ka ng cellphone or smartphones, pwede pong gawin, ayan po, invite participants. Click nyo lang po ito, yung icon ng participants. So, pag click nyo po yan, makikita po ninyo, next page po niya, ito po ang madaload. Okay? So, pwede ka pong mag-click. Click nyo lang po. Annotate natin. Click lang po natin tong invite. Yan. So, tapos pwede nyo rin pong click agad yung mute all. Yan. Pag click nyo po yung invite, matik po yun, lalabas kapag cellphone po. Ito po yung lalabas sa kanyang options. Yung Messenger, pwedeng sa SMS, o di kaya sa Google, sa Yahoo, o di kaya dun sa contacts, sinave mong contacts sa Zoom natin kanina, or simply copy URL. So, select nyo lang po. So, ako naman yung ginagawa ko since mas madali kong ma-reach ang mga bata using Messenger. Ito lang po. Tapos, pag click ko po yan, lalabas na po doon yung option, didiretso na po ako sa Messenger, tapos pipiliin ko na lang kung sino yung particular participant. Okay? Tapos, kapag naman po, kapag naman po sa cellphone, sa desktop, ito lang po siya. Okay? Sorry. Sorry nawala aking, basta pagka, sorry naman, sa pag-i-invite, pag mag-i-invite po using your desktop, ito naman po yung option. Yan, ito po yun. Ito na pala na, i-ano po doon. Yan. Invite others lang po. Okay? Tapos, yan. How to manage participants. Okay. So, pag i-manage yung participants, click nyo lang po yung participants and then, yan po, makikita po ninyo yung mga list ng participants. So, syempre sa akin, kunwari, nung inano ko po to ako lang, no? Ito po yung pwede ko pong i-control. Okay? So, pag kinlik ko po yan, meron po akong option, ako po yan, kaya pwede ko pong i-rename ang sarili ko. Okay? Tapos pwede ko rin pong i-mute, pwede ko rin pong i-unmute po siya. Even yung video. Okay? So, ganun din po kapag ka, ikaw naman yung host sa desktop naman po. Ayan. So, pag mag-manage ng participants, ito naman po yung isa-select, manage participants. Hanapin nyo lang po yan. Tapos, lalabas po ito yung mga participants. Okay? Tapos, meron po siyang options dyan. You could mute all, unmute all, which is yung ginawa po natin kanina. Min-mute po natin yung lahat. Okay? Tapos, kung nari, gusto na po kayong pwede na kayong freely magsalita, i-unmute lang po lahat. Okay? Unmute all. Or, pwede rin naman, select mo lang yung particular participants. Kunwari, kunwari, isa-select ko po siya. Tapos, pwede ko po yan i-toggle. Okay? Click ko lang po para siyang unmute. Yun. Tapos, dun sa more option po niya, yan, more options, you could mute participants on entry. Kasi meron pong iba, di ba, pagkapasok dun sa meeting, hindi niya alam na naka-join na pala siya sa meeting. So, pwede niyo po yung i-enable. Okay? And then, eto po, ako usually, inaalo ko po ang aking participants to unmute themselves. Okay? May freedom po sila. Pero kung halimbawa, ako ay strict, no? Wala akong pwede magsalita habang nagdi-discuss ako. Pwede po yun. I-disable nyo lang po ito. So, uncheck nyo lang po yan.
para wala ni isa sa mga participants ang pwedeng mag-unmute ng sarili nila unless kayo po mismo ang mag-unmute sa kanila. Yun po. And then, allow participants to rename themselves. Yan. Ako, okay lang din po sa akin kung gusto nilang ibaguhin yung pangalan nila. Okay? Pero pwede rin po kayo, kung gusto po ninyo, ayaw nyo pa rin yung mga pangalan nila, pwede po yun. Okay. Another one, ito po, pwede po siyang i-enable. Pag naka-enable po yan, so may checkmark, ibig sabihin po niya po, ako ang host, tapos meron darating na bago lang dun sa meeting, meron akong maririnig na chime. Okay? Pati pag-exit niya, pag-leave niya ng meeting, malalaman ko kung may umalis. Malalaman ko kung meron dumating. Tapos makikita ko po kung sino yung dumating. Yan. So, yan, para meron lang sa aking signal, oops, may na-late. Yan. Yan. Kasi yung lock meeting nga po, so parang pag nilock ko po yung meeting, wala nang pwedeng ibang mag-join. Wala nang pwedeng umalis. Apo, 3 minutes to go. Sorry! I-career na natin to na dito na lang po, okay? Yan po. Yan. Pwede rin po kayong sa desktop ko or sa machine, makikita po ninyo kung may mga questions sila, pwede pong sabihin sa kanila na you could raise your hand. Okay? So, meron pong option si participant na even sa cellphone, pwede po siya mag-raise hand. Okay po? Yan. So, pag ano po sila ng raise hand, ibig sabihin, parang ano na yung kay teacher o dun sa host na, oops, parang may question siya. Okay? Yan. Tapos, yan. How to share your screen in meetings. Madali lang po mag-share. Okay? All you have to do, yan. May mga iba't ibang option tayo. Upon doon pa lang sa natin ng meeting, pag-join natin ng meeting o pag-start natin sa meeting or pagpunta pa lang natin kay Zoom, pwede na po tayong nag-raise ng hand. Meron po tayong option doon na share screen kaagad. Nawala kagad yung okay. Yung raise hand niya. Okay, so share screen, pwede niyo po kaagad select yan. Tapos, type niyo lang po kung ano yung meeting ID. Ito yung hindi pa nakapag-join. Okay? Doon pa lang sa pag-open pa lang ng Zoom application, tapos gusto na kaagad niya mag-share, pwede po yon. So, click lang po yung share screen, tapos, ayan po, type lang po yung meeting ID. And then, kapag okay na po yung meeting ID, click lang si OK. And then, magpa-prompt na po yung connecting to share. Again, meron na namang si Zoom na, are you sure? Parang ganun eh. Are you sure na gusto mong i-display yung buong screen mo? Ibig sabihin, lahat na nasa screen makikita ng participants mo. Okay? So, if you're pretty sure about it, then start now. Okay? So, sa desktop naman, ganun din. Meron din siyang share screen option upon entry dun sa Zoom.